Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta na ang bawat isa sa atin? I hope ang bawat isa sa atin ay tulong na inspire sa relationship natin kay God. Diba, ang series natin sa second quarter ng April, May, and June ay Reaching Light for Christ. And at dahil yan ang ating tema sa tatlong mga buwan na ito ng second quarter, meron din akong tatlong sub-point or sub-series para sa quarter nito. So noong April, sinimulan ko ang sub-series ko na pinamagatan kong ang puso ng evangelism. At sa araw na ito, ang aking pangalawang sub-series ay ibabahagi ko sa umagang ito. Kung iisipin natin, naranasan na ba natin na makatanggap ng isang mensahe na napakahalaga, na hindi mo kayang ipagpaliban, na kailangan mo siyang ibahagi, kailangan mo siyang iparating kaagad doon sa kailangan ng mensahe na ito. Ganyan ang ating mensahe bilang isang Kristiyano. At sa araw na ito, titingnan natin kung paano ang misyon ng Diyos na iligtas ang mundo ay nangangailangan, na kailangan ng isugo si Jesus para sa atin. At ganun din ang mensahe para sa atin bilang mga Kristiyano. Ang mensahe na meron ng bawat isa sa atin ay napakahalaga dahil ito ay nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. So ang pamagat ng aking mensahe sa umaga ito at ang pangalawang sub-series ko para sa quarter na ito ay isinugo upang iligtas. So basahin natin ang ating banal na kasulatan sa Juan Kapitulo 20, versikulo 21. Sabi diyan, muling sinabi sa kanila ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Ang Ebanghelyo ni Juan ay isinulat sa pagitan ng mga 85 to 95 AD sa panahon na ang mga Kristiyano ay dumaranas ng matinding pag-uusig sa ilalim ng pamahalaang Romano. Kinailangan ng sinaunang iglesia na mahigpit na kumapit sa katotohanan ng pagkabuhay ng muli ni Kristo sa kabila ng kanilang pagdurusa. Ang mga salitang ito ni Jesus ay binigkas niya pagkatapos niyang mabuhay ng muli. Nang siya ay nagpakita sa kanyang mga takot na disipulo o mga takot na alagad na nagkukubli sa isang saradong silid. Dala ang kapayapaan ng kanilang takot at layunin sa gitna ng kanilang pagkalito. Kung titingnan natin sa buong kasulatan, sa buong Biblia, ang Diyos ay isang Diyos na nagsusugo. Kung basahin natin mula Genesis hanggang Revelation, isa lamang ang makikita natin doon kung paano si God o paano ang Diyos nagsusugo ng mga tao upang magligtas, magbalik loob at magpanumbalik. Ang pinakadakilang pagsugo ay si Jesus mismo. Isinugo siya ng Ama hindi upang hatulan ang mundo, kundi upang iligtas ito. Ang Juan Kapitulo 20, versikulo 21 ay nagpapakita ng tuwirang ugnayan ni Jesus sa kanyang banal na misyon at ang misyon natin bilang mga Kristiyano at alagad sa ating panahon. Ang ating panawagan ay sumasalamin sa kanyang misyon. Na ang misyon ni Jesus ay isinugo upang magligtas. Ganon din ang misyon natin bilang mga Kristiyano sa ating panahon. Isinugo tayo upang magligtas. Nung nag-aral tayo ng Biblia, nung nag-aral ako ng Bible, ang unang-unang scripture na binuksan sa akin ang Matthew 28:18-20. Go and make disciples. At yan ang isa sa mga bagay na kailangan nating maunawaan bilang mga Kristiyano. Na tayo ay naririto, isinugo ng Diyos upang magligtas ng mga tao. Hindi sa ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng mensahe at presensya ni Kristo na nasa atin. Ang unang punto na nais kong ibahagi sa umagang ito
ay narito ako, isugo niyo ako. Mababasa natin sa Isaiah Kapitulo 6, versikulo 8, sinabi dyan, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang aming ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito ako, isugo niyo ako. Si Isaiah ay isang propeta noong panahong politikal na magulo sa kasaysayan ng Juda noong mga 740 BC. Kasunod ng pagkamatay ni Hari Uzias, kung kailan ang buong bansa ay nababalot ng takot. Ipinakita ng Diyos kay Isaiah ang kanyang kaluwalhatian sa isang pangitain sa templo. At dito tumugon si Isaiah sa tawag ng Diyos upang maging tagapagdala ng mensahe sa isang suwain na bayan. Ipinakita ng karanasan ni Isaiah na bago tayo may padala ng Diyos, kailangan muna nating maranasan ang kabanalan ng Diyos at tumanggap sa kanyang paglilinis. Ang pagiging isinugo upang magligtas ay hindi tungkol sa pagiging karapat-dapat natin, ngunit ito ay tungkol sa pagiging malinis at itinalaga ng Diyos. Kaya grateful tayo bilang isang Kristiyano, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil tungkulin natin bilang isang Kristiyano ang magbahagi ng salita ng Diyos. Ako grateful ako like last Tuesday, nakatanggap ako ng, galing kami sa study namin kay Yuri, nakatanggap ako ng chat galing sa bunso ni Ethel. Sabi na, Tito, pwede ba ako mag-study ng Bible bukas ng umaga? Yan, ito yung namin. Kaya lang, nung Wednesday na yon, wala yon sa plano. Kasi dalawa kasing araw ang study namin. Tuesday at saka Wednesday. Ang Tuesday kay Yuri, tapos yung Wednesday para kay Sean, sa anak ni Brian. So hindi kasali sa plano namin na mag-study kami ng umaga. But bilang isang Kristiyano at bilang mensahero ng Diyos, hindi mo pwedeng tanggihan yung mga tao na nais na matuto sa salita ni God. So kahit wala yung sa plan, kaya hindi ko nasama yung ibang mga teams kasi nga, ang usapan lang namin ay hapon kami mag-study ng Bible. Ang usapan namin, sa bahay kami mag-lunch para dire-diretso na kami. So hindi ko na sila pwedeng matawag na umaga, kailangan mag-meet kami kasi may study kami. So, ang nangyari, so ako na lang pumunta sa bahay na Ethel kasi para sa akin, bilang isang mensahero ng Diyos, karapatan natin na ibahagi ang salita ni God sa mga tao na nagnanais na matuto sa salita ni God. Kasi tayo, lahat, naghahanap tayo ng Bible study. Kung pwede lang lahat na gusto natin, di ba? And for me, ito, nag-i-initiate na matuto sa salita ni God, sino ba ako para tanggihan yun? And bilang isang mensahero, karapatan natin, o tungkulin natin na magbahagi ng salita ng Diyos. Pangalawang nais kong ibahagi is hanapin at iligtas ang nawawala. Sabi sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 10, sabi diyan, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ang pahayag na ito ay matapos ang pakikipagtagpo ni Jesus kay Zaccheo, isang maniningil na buwis na pinamumuhian ng lipunan. Sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan, lubusang nabago ang buhay ni Zaccheo. Ang talatang ito ang buod ng buong misyon ni Jesus ayon kay Lucas. Ang kaligtasan ay isang aktibong bagay. Aktibong hinahanap ni Jesus ang mga nawawala. Binabasag niya ang mga hadlang panlipunan, pumapasok sa mga tahanan at binabago ang mga puso. Ang misyon ni Jesus ay hindi lamang mag-alok ng kaligtasan, ngunit habulin ito sa mga tao. Gayon din tayo, kapag tayo ay isinugo ng Diyos, hindi lang tayo nakaupo, hindi lang tayo nag-aantay kung kailan ang mga tao magbago.
Naniniwala ako na bilang mensahero ng Diyos, meron tayong tungkulin na tulungan sila na magpasya para sa Diyos. Hindi lang tayo mag-aantay kung kailan sila magbago. Personally, naniniwala ako na hindi lahat ng tao ready agad para tumugon sa nais ng Diyos para sa atin. Naniniwala ako na tungkulin natin bilang mga Kristiyano na tulungan ang mga tao na magdesisyon para sumunod kay Jesus. Sa akin, sa karanasan ko sa teens, lahat ng teens na na-study ko ng Bible, lahat yan nagsasabi, hindi ako ready. Ang unang in-study ko ng teens sa East Pasig, si GP. Nung ma-study ko si GP, nung sabi ni Jodo, bro, mag-study si GP ng Bible. Nung mag-study kami ni GP, unang-una na study namin, tinapat na niya agad ako. Sabi, Tito Bel, hindi ako ready na magpapagtay. Hindi ako ready na sumunod kay Jesus. Kasi bata pa ako at marami pa akong dapat gawin. Ang sabi ko sa kanya, GP, hindi kita pinadedesisyon ngayon. Ang sabi ko sa kanya, kailangan malaman mo ano yung mga bagay na hinindihan mo. Parang regalo lang yan. Pag nagbigay ka ng regalo, hindi mo naman siya tanggihan agad. Kailangan alam mo kung anong laman ng regalo. Kasi malay mo, ginto ang laman nun, magsisi ka. Kaya sabi ko sa kanya, ang dapat natin gawin, tapusin natin yung Bible study. At the end of the study, saka ka magdesisyon, hindi ngayon. Kasi hindi mo pa alam kung anong meron dun eh. Huwag mong tanggihan ang mga bagay na hindi mo alam. Dapat, pag nag-decision ka pa, at the end of the study, at sinabi mo sa akin na Tito Bel, ayaw ko. Uti, wala tayong wala tayong usapan na marami. Kasi at least ako bilang isang mensahero ni God, na ilatag ko sa iyo kung anong gusto ni God. So ngayon, ikaw ang mag-desisyon kung gusto mong sumunod kay God o hindi. Kasi hindi ko na yung tungkulin. Diba? Ang tungkulin ko lang ay magbahagi ng salita ni God. Hindi ko tungkulin ang desisyon mo para sumunod kay God. Sarili mo na yun. And grateful ako that at the end of the study, nag-decision naman si GP na sumunod kay God. And grateful ako na every time na nakikita ko si GP na mag-serve, mag-preach, natutuwa ako kasi one part ng buhay niya bilang isang Kristiyano, naging bahagi ako dun sa journey niya. At yun lang isang bagay na tayo bilang mensahero, bilang alagad ni God, yun lang naman ang tungkulin natin. Hindi naman natin tungkulin na baguhin ang buhay ng mga tao. Wala tayo doon. Si God lang ang merong power na magbago sa buhay ng isang tao. Ang tungkulin natin ay lumapit sa mga tao upang ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya ako gusto ko rin i-appreciate ang mga brothers ng teens. Kasi last Tuesday, full force kami nag-study ng Bible kay Uri. Diba? And na-appreciate ko dahil sa mga ganitong edad na kabataan, ang isa sa mga bagay na ginagawa nila ay cellphone lang talaga, gadget, di ba? Maglaro, manood ng YouTube, Facebook, at lahat yan ginagawa. But grateful ako sa kanila na kapag every time na-ask sila na mag-study ng Bible, they make time na mag-sit in sa Bible study. And grateful ako kasi like si Gab, anak ni na Doltra, sana nakatira yan sa Mayamot yan. Yung Mayamot, Antipuno pa yan, bumabiyahe pa yan papunta sa bahay namin para mag-study ng Bible. Talagang dahil naman nila. Si Edward, masamanggahan. Diba si James, madali lang kapakausapin. Pag sinabing James, sama ka. Usama din siya kagad. So, yung heart nila na kahit man sa mga ganitong edad, na maalis lang sa mga gadget, pero meron silang time na isang tabi muna yung mga bagay dahil gusto ko na mag-sit in. Hindi pa man sila ganun kagaling dahil lahat naman yan yung Christian. Pero naniniwala ko na investment ng simbahan to. Kasi kapag ang mga teens na tumasanay na mag-study ng Bible, when they become mature, kapag nasa single ministry na sila, pag nasa marriage ministry na sila, hindi na sila mahirap tawagin para mag-study ng Bible. Kasi bata pa lang sila, alam na nila yung tungkulin nila na kailangan nilang mag-study ng Bible. Kaya napaka-grateful ako sa kanila na every time na nag-aasa ko sa kanila na mag-study ng Bible,
palagi silang nandun. Tayo bilang isang mensahero ng Diyos, kailangan natin matutunan na meron tayong tungkulin upang iligtas ang mga tao. Isipin natin ang isang bumbero na nakikita niya ang isang nasusunog na bahay na may mga tao sa loob. Na instead na lumapit siya, tumakbo siya doon at iligtas niya yung mga tao, pero pinapanood lang niya at iniisip niya na sana makalabas sila at maligtas. At kung tutusin natin, kung bibigyan ng kaso ang bumbero na to, maaari siyang makasuhan ng negligence kasi pinabayaan niya yung mga tao na nasa loob. Or worse pa, maaari maging isang krimen dahil hindi niya tinulungan ang mga tao na nakailangan ng tulong. Sa atin bilang isang Kristiyano, gayon din, na maraming beses tayo na nakikita natin ang mga kaibigan natin, ang mga kakilala natin, na pinapanood natin sila habang nakakulong sila sa kasalanan, sa kalituhan, at sa kawalang pag-asa. Na tayo tinitingnan lang natin ang ating mga kaibigan na nalulunod sa kasalanan, na wala tayong ginagawang paraan upang tulungan sila na makita nila ang kanilang pagkakamali. At minsan tayo, ganun din, katulad ng isang bumbero, na umaasa tayo na siguro balang araw magbago din sila. Pero hindi magbabago ang isang tao kung walang isang tao na magsasabi kung paano magbago. At kadalasan ganyan ang nangyayari sa atin. And ako personally, guilty din ako sa ganyang sitwasyon. Na minsan wala kang lakas ng loob para sabihan sa mga tao na kailangan mong magbago. Kailangan mong sundin si God. At pinapanood lang natin sila habang nalulunod sila sa kasalanan. And kung sa mundo natin, yan ay krimen at negligence. Sa harapan ni God, ganun din. Krimen din siya at negligence. Dahil wala tayong ginagawa sa mga tao na nasa paligid natin. Tandaan natin mga kapatid na hindi tayo tinawag ng Diyos upang manood lamang, upang maupo lamang at panuorin ng mga tao. Tinawag tayo ng Diyos upang pumunta, upang tulungan ng mga tao na magdesisyon na sumunod sa Diyos. Tayo ang bumbero ng Diyos na isinugo upang magligtas sa mga tao. Dala natin ang tubig ng buhay na magbibigay sa mga tao ng pag-asa kung sila ay magkaroon ng desisyon na sumunod sa Diyos. Ano ang magiging take-away natin sa lesson na to? Una, ang isang bagay na nakita ko ay dapat kilalanin natin na tayo ay isinugo ng Diyos. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para makarating lamang sa langit. Iniligtas tayo ng Diyos para sa mga tao na nasa paligid natin, na matulungan natin sila na madala papunta sa langit. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para tayo lang. Niligtas tayo ng Diyos para sa iba. Para sama-sama tayo na makarating sa langit. Diba? So, share ko nga last time, di ba, gaano kasaya na mapunta ka sa langit, na makita mo yung tao na in-study mo ng Bible, nakita mo yung tao na tinulungan mo, na dalawa kayong nakarating sa langit. Diba? Gaano kasaya yun? Kaya tayo ay iniligtas ng Diyos hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa iba. Pangalawa, kailangan natin dalhin ang mensahe ng kapayapaan. Sabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Hindi mensahe ng paghatol, kundi mensahe ng pagkakasundo at pag-asa. Ang dala natin ay pag-asa sa mga tao na makarating sa langit. Hindi natin sila husgahan kung ano man ang mga bagay na ginawa nila, kundi tulungan sila na makita kung ano ang katotohanan. At sa pamamagitan ng ating buhay, matulungan natin sila na makarating sa langit. Pangatlo, kailangan lumapit tayo sa mga nawawalan. Maging aktibo tayo sa ating tungkulin. Makita natin na si Jesus, hindi na inantay si Zaccheo na pumunta sa kanya at sabihin niyang magbago ako. Diba? Si Jesus ang nag-initiate na pumunta sa bahay nila Zaccheo para tulungan siya na makita kung ano ang gusto ni God para sa buhay niya. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, hindi lang tayo dapat nag-aantay,
kung kailan ang mga tao magbago. Tayo mismo ang lalapit. Tayo mismo ang maghahanap sa kanila upang makita nila kung ano ang totoo sa buhay natin. Dahil ganyan ang ginawa ni Jesus sa mga tao. Aktibo nang hinahanap ang mga tao. Hindi lang siya nag-aantay. Hindi lang siya naupo at inantay sila. Hinahanap sila ni Jesus. At pang-apat, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa sarili. Dapat maunawaan natin mga kapatid na tayo ang hindi nagliligtas. Si Jesus ang tagapagligtas, hindi tayo. Ang Diyos ang nagliligtas, hindi tayo. Tayo ay mensahero lamang. Tayo ay daluyan lamang ng salita ng Diyos. Wala tayong kapangyarihan para baguhin ang ibang tao. Ang meron lang tayo ay yung mensahe na iparating natin sa mga tao kung paano magbago. Parang halaman lang yan. Pag nagtanim ka ng buto, hindi mo naman mautusan ng buto na tumubo ka na. Di ba si God ang magpapatubo doon? So, yung mga itinatanim natin sa mga tao, wala rin tayong kapangyarihan para baguhin sila. Si God pa rin yun. Ang tungkulin lang natin ay magbahagi, magtanim ng salita ni God. At hayaan natin si God ang kumilo sa buhay nila para sila ay magbago na sumunod kay Jesus. Hindi tayo ang tagapagligtas. Kaya nararapat lamang na kailangan gawin natin ang tungkulin natin bilang isang Kristiyano. At hayaan natin si God ang kumilos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kung paano tayo isinugo ng Ama o paano tayo isinugo ng Diyos para sa mundong ito. Si Jesus isinugo sa mundo na sugatan. Tayo din sa mundo natin isinugo ng Diyos para tulungan natin ang mga tao na nahihirapan kung paano magbago. Kaya ang tanong lang sa atin mga kapatid sa umagang ito, tutugon ka ba katulad ni Isaias na nagsasabing, narito po ako, isugo ninyo ako. Ito ang katanungan sa bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano. Handa ba tayo na isugo ng Diyos? Handa ba tayo na gampanan ang ating tungkulin bilang isang Kristiyano? Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggang mensahe tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral sa kanila? At paano makapapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, ukay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng mabuting balita. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be all.